vibe so clean. Gotta go home, Depot, baby, let's ride. Step in the store, feel the vibe so clean. Gotta go home, Depot, where the real ones win. Gotta go home, Depot, where the real ones win. Gotta go home, Depot, where the real ones win. Step in the store, feel the vibe so clean. Gotta go home, Depot, where the real ones win. Sa plana mabadi, papunta mamo-tama. Alo pagway na nag-alala mo, tama mo to ba? Restaurant on deck, BB audio sa tunog. Home of great time bro, saglit lang to tuloy-tuloy. Presyo na matino, hindi mataas, hindi mabigat. Kesyo install namin choice mo, walang sa gabal. TV ref speaker, lahat nandito sa spot. Quality sa masa pero swag sa bawat gamit mo, brat. Yeah, that's right. Let's go. Discount every day, kaya chill ka lang. Sa Dalaga Home Depot, sure ka, walang sablay. Kaya save more, live. Alles better. Sa Dalaga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, tunog at gamit solid. Para sa iyong tahanan, Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Yung pakinggan mo, kung hanap mo ay tibay, dito ka na tumapat. Service on point, hatid namin laging tapat. Hindi kailangan fancy, basta tama at swak. Sa humakinang at fresh kami ang magpapasigla. Kaya bitbit mo pamilya, ibigan buong tropa. Dalaga Home Depot, dito ka talagang uwi na masaya. Astro DB audio, Dalaga Home Depot, yo, that's the flow. Sa Dalaga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, Astro na DB audio, tunog at gamit solid. para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Dalaga Home Depot. Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL. Hola, mi amigos, mi amigas. Maray na hapon sa inyo nagabos Bicolandia. Maayong hapon sa atong tanan mula Luzon, Visayas at Mindanao. Live from Alejandro Broadcasting Network. This is Showbiz Chika Istoryahana with Mami D. Live na live. Ang oras ng kapuluan ng Pilipinas ay 4:26 ng hapon. So magandang hapon sa inyong gabos. Maray na hapon sa inyong gabos Bicolandia. Mapagpalang hapon sa ating lahat kahit maulan. Pero kahit maulan,
Grabing init din, ano? 1 hour ako nag-abang ng jeep, Diyos ko, Santa Maria. Alas 3 ako nag-abang ng jeep, nakasakay ako 4-4. Diyos ko, sa daming pasahero dahil rush hour ata yung 3 o'clock dito sa Albay. So, nahirapan ang iyong lingkod. Sumakay, ang tricycle naman, bihira din dahil rush hour nga. Ibig sabihin, marami silang pasahero. Okay? So, dyan lang kayo. Wala kayong gagawin kundi mag-follow, like, and share. So, bago ako magsimula, mag-thank you ako muna sa lahat ng nanonood sa akin, lalo-lalo dyan sa Palawan. Thank you for watching. Dyan sa Pagadian City, sa aking mga relatives, mga Paraquelias family, Gonzales family, Baya family, Dinapo family, Yangaw family, basta lahat ng mga relatives ko dyan sa Pagadian City, lalo na ang aking kapatid dyan na si Teresita Gonzales Baya, na may asawa na nakalimutan ko apelyido. Tapos dyan sa Cotabato City, ang aking mga kapatid, si Danilo Gonzales Baya, si Beverlina Gonzales Baya Rivera, si Arniel Gonzales Baya. Thank you for watching. Lalo-lalo dyan sa Davao, si kapatid namin na si Nunieto Gonzales Baya. So regards, Noy. Lalo na dyan sa Davao. Thank you for watching at dito sa Bicolandia. So, shout out sa aking madihon na napakaganda. Gandang hapon sa lahat na nanonood dyan. Si Grace Espinero, ang aking kapatid na si Mitz Dain. Hi, Mi. Thank you for watching. So, marami tayong usapan ngayon sa Showbiz Chika Istoryahanay with Mommy Dida. Ang daming gamat at mayroon ng lumabas na 4 na pelikula sa Metro Manila Film Festival this coming December 25, 2026. So abangan natin yan. Ngayon pa lang nagpalabas na. So malalaman natin kung ano mga pelikula na 4 na naka-submit na sa MTRCB sa Metro Manila Film Festival 2026. So marami tayong pag-usapan ngayon sa Super Chika Istoryahanay with Mommy the headlines. Alam mo ba, Pipi Alas umani ng batikos? Victoria opens up about the current relationship status. This is not goodbye, sabi ni Donnie Pangilinan. Unti-unti nang magiging ina itong si Kiray Siles. Vice Ganda collect out systemic inequality. Ryan Bang mark his birthday. Actress Elise Johnson split up of McCoy De Leon. Self-care, sabi ni Ina Rimondo. Derek Lairiliat, may paubaya sa OFW dyan sa Canada. Glider Mercado, nagkaroon daw ng sakit dahil kinolam. And then, muling nabanggit ang pangalan sa nag-post. Abangan. Congratulations kay Jericho Rosales. BGYO or GL unbothered sa mga nagsasabing bakla siya. So yan ang ating headlines ngayong araw na to. So wala kayong gagawin, mag-follow, like, and share sa Alejandro Broadcasting Network. And then, paisip po sa lahat ng mga mamayan dito sa Bicolandia na mag-ingat po. Bigla lang init, tapos biglang ulan, so huwag kalimutan ang payong. Okay? So sabi nga dito, good afternoon, Global Albay. Just always do your best for others. Tapos, sabi dito, napakaikli lamang ang buhay natin para sayangin sa away, inggit, kutya, galit, puot. Enjoy your life with love and peace. Okay, so magsimula na tayo sa ating Showbiz Chika Istoryahanay with Mommy D. Ito pala si Pipi Alas,
umani ng batikos tapos ang banat tungkol kay Rene Batibornia at mga taga Mindanao. Ano naman kayo sinasabi nito ni Pipi Alas? May ganun pala pangalan ng Pipi Alas. Isa rin siya basketballista. Ngayon ko lang nalaman. So sabi dito ni Pipi Alas, naging usap-usapan ngayon sa social media ang naging pahayag ni Pipi Alas na nagpapakilalang pinsan daw ng Gilas youth player na si Kiefer Alas. Matapos siyang magbitiw ng controversial na komento tungkol sa mga taga Mindanao at mga taga-suporta sa yumaong basketballista na most valuable player na si Rene Batibornia or Bobet Batirbona. Sa kanyang pahayag, sinabi niya kulang na lang ideklarang santo patron ng Mindanao. Parang si Rene Batibornia ang pinapatamaan niya. And then dahil dito, umani ng iba't ibang reaksyon ang naturang komento. May mga netizens na bumatikos sa pahayag at nagsabing hindi ito sensitibo sa pamilya at mga naglulok sa habang mayroon ding nagpapahayag ng kanilang opinion sa issue. Patuloy na pinag-uusapan online ang naturang pahayag habang wala pang inilabas na karagdagang pahayag ni Pipi Alas kaugnay sa kanyang komento. Ang pahayag ni Pipi Alas kaugnay ng mga komento at naging reaksyon ng mga publiko. Okay? Ang sabi ni Pipi Alas, kulang na lang daw gawing santo. Uy, sa totoo lang, marami akong hindi kilala dito sa Albayha, pero talagang naantig ang puso nila sa nangyari sa basketballista na si Rene Batibornia. Talagang nakakaantig ang puso ang pagkawala niya. So, ang daming nagbigay ng mga dasal at mga tulong sa pamilya Batibornia. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Okay? So, malalaman natin ang kung ano ang nangyari kay Rene Batibornia or sa mga panayam o mga investigasyon na ginawa ng ating mga kapulisan. Babasahin natin mamaya. So dito muna natin sa komento. Lalin Gablan. Ganun kabait si most valuable player Bobet Rene Batibornia. Galing naman ito kay Bia Arabi na frame ang putik. Na fame ang putik. Di na lang mag-focus sa paghihit paghihit-hit sabi ni Bia Arabi. Sabi naman ni Ana Maria Isidro, you have no contribution to history. Inggit ka lang, sabi ni Genevieve de la Rosa Oga. Sabi naman ni Ana Maria Risto, you have no contribution to the history. Inggit ka lang. Kuhang-kuha ang inis. Punta ka nga dito sa Mindanao. Baka guluhin ko yung liig mo. Gulutin ko yung liig mo. Yung mga pahayag ng mga fans ni Rene Batibornia sa Mindanao. So ito yung investigasyon sa nangyaring aksidente na nakasangkutan sa dalawa, si Divine Idel at saka si Rene Batibornia na nagwakas ang kanilang buhay. Sabi dito, hindi maibabalik ang mga buhay na nawala pero hindi natin mapabayaang mabaon sa limot ang nangyari. High time for accountability in student athletes. High time for accountability in student athletes. Sabi dito ni Mami Eve Yang. Katotohanan at hustisya para kay Rene at Divine. Tani ng pagkamatay ng most valuable player na si Rene
Bonia 2.0. Ayon sa forensic examination ni Dr. Rene Cam ng NBI or Cerebro, matinding pasa at pinsala ang natamo ni Rene sa iba't ibang bahagi ng katawan. Based sa pagsusuri, nagpakita ang kanyang mga hita ng mga bakas na paulit-ulit na panghampas ng matigas na bagay, gaya ng gaya ng paddle na positibo or posiblina, gaya ng paddle or positibo na ginawa halos araw-araw, na maga rin ng labis ang kanyang ari, habang ang mga pasa sa balikat ay palatandaan ng pagtatanggol sa sarili. Ay ganun, parang hising ang nangyari kay Rene Baterbonia. Numerous and peace, Rene. And then, habang ang mga pasa sa balikat ay matatandaan ang pagtatanggol sa sarili. Ang opisyal na sanhi ng kanyang pagkamatay ay blunt object. B-L-U-N-T, blunt object. Traumatic injuries, secondary cardiac arrest. Ibig sabihin, ang tindi ng mga matamong or ang tindi ng natamong hampas sa katawan ang naging dahilan upang huminto ang kanyang puso. Napakasakit at hindi matanggap ng kanyang mga magulang ang kalunos-lunos na sinapit ng kanilang anak. Patuloy na nanawagan ang publiko para sa katotohanan at hustisya para kay Rene at kay Divine, at sa kanyang justisya para kay Rene at sa kanyang pamilya, lalo na kay Divine. Ising ang nangyari pala. Ayon sa forensic examination ni Dr. Rene Cam ng NBI or Cerebro, matinding pasa at pinsala ang natamo sa katawan ni Rene sa iba't ibang bahagi. Based sa pagsusuri, nagpakita ang kanyang mga hita ng mga bakas ng paulit-ulit na paghampas at ng matigas na bagay, gaya ng paddle na posibleng ginawa halos araw-araw. Kung mamamatay ka talaga, so ilan sila sa team? 'Di ba? Ang alam ko sa basketball, 15 person in one team, 'di ba? So yun ang nagpaddle sa kanya lahat, 14. Mamamatay ka talaga sa araw-araw, na mamaga pa daw labis ang kanyang ari, habang ang mga pasa sa balikat ay palatandaan na pagtatanggol sa sarili. Kawawa naman Ang opisyal na sanhi ng kanyang pagkamatay ay blunt object or traumatic injuries, secondary cardiac arrest. Ibig sabihin, ang tindi ng mga natamong hampas sa katawan ang naging dahilan upang huminto ang kanyang puso. Napakasakit at hindi matanggap ng kanyang mga magulang ang kalunos-lunos na sinapit ng kanilang anak. Patuloy na nanawagan ang publiko para sa katotohanan at hustisya para sa pamilyang Baterbonia. So, rest in peace. So, sana naman may managot dyan. Okay? So, ito yung mga komento. Galing kay Yeng Pearl. When justice stays silent, karma speak the loudest. Sabi naman ni Marcosa Iris, Dear Lord Jesus Christ, please po at sa pamagitan po malulutas po ang nangyari sa pagkamatay ni Rene at Divine, ipagkaloob mo po na mabigyan ng katarungan ang kanilang pangkamatay. Amen. Sabi naman dito ni Ashley, masasabi pa bang nalunod yan? Kakaasi si Rene sa sinapit niya. Di makatao ang ginawa nila kay Rene.
gawain lang ng demonyo yaon. Yun, sinapian siguro yung gumawa noon or nainggit dahil nadaig siya ni Rini, Mr. Most Valuable Player. Galing naman kay Regina Faith Jade Spur Blowang. Sooner or later, justice will serve. Trust in God. So, anyway, binigyan naman ng investigasyon ng mga polisiya at yung nag-forensic, si Dr. Sino nga yun? Si Dr. Si Dr. ng forensic. Basta si Dr. Hindi ko makuha ang kanyang pangalan dito. Pero nabasa ko kanina ayon sa forensic examination ni Dr. Rini Cam ng NBI Cebu. Rini rin kasi ang pangalan, kaya nagugulan ako, baka mabagkas ko ulit na si Dr. Rini Bobet. Alam ka ito. O sige, anyway, may mga investigasyon naman at nakikita na nila ang dahilan ng pagkamatay ni Rene Bartibonia. O dito naman tayo sa Chika number 2. Ray Victoria opens up about current status of his relationship with Ashley Sarmiento. Months after confirming he was courting her. Masaya naman kami. Minsan lumalabas, labas kami, totally happy lang talaga kami together. The Kapamilya actor expressed her beautiful heart inside and out. So sabi pa dito, Kapamilya actor Ray Victoria gets real about the current status of his growing relationship with Ashley Sarmiento. After openly admitting that he has been courting. And then, an exclusive interview with Post or ABS-CBN during the Star Magic 2026 prom held on June 26, where Reeb was among the prom prince nominees. The Kapamilya actor opened up about his dream acting project's possibility of working with Ashley. Ayan. And then, the Kapamilya actor opened up about the dream acting project's possibility. Working with Ashley, the much talk about status of their relationship that fans had been closely following. Sabi pa dito ni Reeb, nagbigay siya ng pag-asa at patuloy daw niya ang lahat ng pwedeng gawin niya bilang isang aktor. And then, kung magiging leading man daw siya, kailangan daw maganda ang project. Tapos, dream role daw niya, siguro maging leading man o kaya isang heavy drama. Gusto ko maging part noon ng project naman. Or romance, comedy, or drama. Kasi gustong-gusto ko talaga maging artista or leading man. Gusto ko talaga maka-work si Ashley Sarmiento. Looking forward ako na magkaroon kami ng projects together. Siyempre, rom-com ang gusto ko makasama siya, he said. Fan last saw the two work together back in May when they started and the official music video for Ikaw ang Simula. So ano pa, kung kayo talaga, maging kayo talaga. Pero wish niya na magkaroon sila ng project ni Ashley Sarmiento. Ashley Sarmiento. Diba? And then, sabi ng mga comment dito sa kanilang mga fans, sabi naman, bakit palagi nilang sa ibang relasyon sila nakatutok? Hindi pwedeng sa Batangueño naman, from Aldrin Malabanan. Galing naman ito kay Rich Chan Up, Us Reeb Forever. Project for Us Reeb. Dito naman tayo sa chika number 3. This is not a goodbye, sabi ni Donnie Pangilinan. See you later. It's simply a see you later. Kapamilya actress Bel Mariano opens a heartfelt message for Donnie Pangilinan. An hashtag done Bel. Fans as the love team marks 7 years together.
Sabi Pidet, we built so much together, dreams we once true were possible. And now, as we both choose to allow to explore new paths and grow as individual artists and the people, I want you to know how deeply grateful I am for everything we created together. It's not a goodbye, it's simply see you later while we exploring new skies, and I promise I will always be your biggest cheerleader from across the room. Sabi ni Bel Maliano. Sabi naman mga fans niya, mas maganda talaga yung di kayo magjowa. Galing kay Jenny Gia. Galing naman ito kay Malicent Yorong. Hashtag Don Bell forever lang. Emeline Talbo, balik kayo agad, Don Bell. Okay? So dito na tayo sa Super Chika number 4. Unti-unti na naramdaman ni Kiray Silis ang pinakamahalagang yugto ng kanyang buhay bilang first-time mom. Pero hindi niya itinago ang kanyang isang bagay na talagang kinabahan siya habang naghahanda sa pagpanganganak. Sabi pa dito ni Kiray, emosyonal na paghahanda sa unang panganganak na inaming kinakatakutan at may ibinahaging hiling. So, her social media pages, Kiray brought her followers inside Makati Medical Center, giving them a closer look at the labor and delivery room as well as the hospital accommodations where she expects to stay during childbirth. The vlog offered viewers a glimpse into the final stage just for her pregnancy, while highlighting both the excitement and nervousness that come with becoming a first-timer mother. Throughout the tour, Kiray remained open about her emotions while listening or learning about the available delivery options. She admit that one particular method made her feel uneasy. Although the appreciated hearing about water birth, she shared that she is hoping to experience a normal delivery instead. Sabi ni Kiray. So, congratulations in advance ang ating new mom na si Kiray Lilias. Okay, dito naman tayo kay Vice Ganda, Super Chika number 5. Vice Ganda called out system and equality during his speech at the University of the Philippines, Diliman or UP, College of Media and Communication graduation rights, stressing how poverty is further deepened by failures in governance. Sabi pa ni Mama Mimi, mahirap maging mahirap dahil simulat sa poll, tayo ay pinamumunuan ng pamahalaan na walang maayos na sistema kung paano mapapagaan ang pamumuhay ng bawat Pilipino sa bansang ito. Wala kang ibang aasahan kundi ang sarili mo. Napakapalad ko dahil ang kasipagan ko ay di nikitan ng swerte. Maraming Pilipino ang mahusay ngunit hindi makausa dahil mas malaki pa ang gastos kaysa sweldo. 600 plus. May kaltas pa yan ang kita ng pagkaraniwang manggagawa. Depende kung saang rehiyon ka. Tama naman si Mama Vice Ganda. Ang maganda talaga sa isang bansa ay maganda ang pamalakad ng pamahalaan. Para sa ganun, mabigyan ng proteksyon at ang pagkukulang ng mga kanyang mga mamayan. So mas maraming mahirap kaysa mayaman.
So ang magdala ng kabutihan o kauswagan ay ang mabuting pagpamalakad ng pamahalaan. Ngayon, naramdaman natin gaano kahirap ang bawat isa sa atin. Dahil kahit mga ibang kumpanya o malalaking kumpanya, mas binawasan pa nila yung manggagawa kaysa mag-accept ng bagong manggagawa dahil nga sa kahirapan. Okay? Sana naman yung bagong government natin ngayon, tunan nila ng aksyon ang mga daing ng ating mamamayang Pilipino. Tulad ko, hindi man na ako masyadong naghirap, pero nahirapan pa din ako. Bakit? Sa daming bilihin, dati magkano lang ang gagastusin mo. Ngayon, yung 500 mo dati, yung hindi pa si Marcos ang dami mo yung mabili. Ngayon, mga 3 piraso na lang yung 500. Ano daw nangyayari sa ano natin? Kasi di ba, wala lang namumuhunan sa ating bansa. Sirang-sira na ang Pilipinas. Pero marami pa rin nagmamahal ngayon sa ating pamahalaan. Di ba? So sana naman, yung nagmahal sa ating pamahalaan ngayon, ibalik ninyo ang inyong serbisyo sa mga taong nagmahal sa inyo. Hindi na balik kami. Di ba? Dahil alam na namin kung saan napupunta ang pira ng bayan. Diba? Ang daming naghirap ngayon, Diyos ko. So ito nga ni ang mga komento sa mga pahayag ni Vice Ganda galing kay Asabi Jalani Adgol. Wala tayong ibang choice kundi lumaban araw-araw, lumaban sa hamon ng buhay na kahit ilang pawis, ilang pagod at ilang luha pa ang patak, nagiging mas positibo ang tao kasi iniisip namin basta makakain lang. Ang hirap umusad paulit-ulit na lang. Hindi ko alam kung anong maging bukas o ano pa ang kinabukasan, pero dahil may pamilya tayo na umaasa, kahit anong reklamo natin, bigla itong papalitan ng saya. Sabi nga dito, very well said, Bobot Uroba Vice. Magbasa na lang tayo ng isa. Sabi ni DC, nice one, Vice. Now let's set politics aside and whatever side you are and unite in getting flood control anomalies resolved fast. Hindi na yan ma-resolve yung hindi lang sa flood control, pati yung mga pirang nasa mga ahensya, kinuha nila lahat. Ano ba yan? Diba? Nangutang pa. Paano na tayo dito? Diyos ko, yung mga apo natin, mga anak pa ng apo natin, anak pa ng hindi pa mabayaran ng gobyerno. Sa daming utang, wala namang nagagawa. Okay, yan na lang tayo, no? Mag-post muna tayo ng commercial for... Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL. Yes, I'm back. Showbiz Chika Historiana with Mommy D.
every Wednesday and Saturday, 4 to 5 p.m. So kung sino pa yung hindi naka-subscribe sa Alejandro Broadcasting Network, mag-subscribe na po kayo, mag-follow kayo and like. Okay? So tuloy-tuloy ang ating Chika Istoryahanay with Mami D ngayon. So may magandang announcement si Mama Vice Ganda. The first 4 official entries for Metro Manila Film Festival 2026 are finally here. Leading the lineup is highly anticipated comedy team-up of Vic Soto and Vice Ganda. And the greatest showdown ang kanilang pelikula na ngayon. Greatest showdown, join them are Dinestrelio, Amir, Aga Molak, Second Miracle in Cell Number 7, and Regal Entertainment Horror Films Haunted Carnival. So, 4 na po ang nagpadala ng pelikula sa Metro Manila Film Festival 2026. Nangunguna diyan ang pinagtambalan ni Vic Soto at Vice Ganda ang The Greatest Showdown. Joining them are Dennis Trillo, Amir. Ayan, pelikula yung Amir ha. Amir, Greatest Showdown, sila Vice Ganda at Vic Soto. Si joining them are Trillo sa Amir, Agamolak, Sikan Miracle, in Cell Number 7, and Regal Entertainment Horror Film Haunted Carnival. So yun yung aabangan nyo. Amer na si Dennis Trillo at si Agamulak ang and then the Greatest Showdown kay Vic Soto at kay Vice Ganda and Sikan Miracle in Cell Number 7 and Regal Entertainment Horror Films Haunted Carnival. So, ang pelikula na 4 na ngayon na naka-line up sa Metro Manila Film Festival 2026 ay The Greatest Showdown nila Vice Ganda at Vic Soto, Second Miracle, Zelda Number 7, nila Aga Molak, and Amer ni Dennis Trillo, at saka ang Regal Entertainment horror film na Haunted Carnival. So, intayin natin yan. Mga pelikula yan yung December 25, 2026. Okay? So, dito na tayo sa Super Chika number 6. Kapamilya actor and host Ryan Bang ay mark her birthday by giving back in meaningful way, donating 15 years savings worth of savings to a long-time staff. Okay? Galing sa puso ko, matagal nang nagtatrabaho sa akin yung mga personal kong assistant ko. Yung pinakamalapit sa puso ko kasi wala po akong pamilya dito. Gusto ko hatiin yung inipon ko kahit hindi sa laki para makatulong sa mga inaanak ko. Okay? So, personal assistant ko at driver ko, sila talaga yung pinakamalapit sa puso ko. Dahil sila yung wala po kasi akong pamilya dito. Ang bait naman ni Ryan Bang. Galing sa puso ko, matagal lang nagtrabaho sa akin, personal assistant ko at driver ko. Sila talagang pinakamalapit sa puso ko kasi wala po akong pamilya dito. Thank you so much for 15 years in savings. Ngayon, ibibigay niya sa kanyang personal driver at personal assistants kasi wala siyang pamilya dito. So, nag-comment naman si Nate Hernandez, Ryan is really a kind-hearted man. More blessings to come, Ryan. You're the favorite of my daughters, especially your resto shout out naman, please. Thank you. Sabi naman dito ni Char, galing yan kay Nate Hernandez. Galing naman kay Maluz Puentes, God bless you, Ryan. Okay, dito na tayo sa Super Chika number 7. Actress Elsie Joson split up McCoy De Leon. Actress Elsie Joson opens up about the
realities of broken families as she reflects to on her split with McCoy De Leon. Sabi pa niya dito, I never wanted this to happen as much as possible because nga I come from a broken family. Actually, ang ayoko nga yung term na broken family. Ang gusto ko talaga, kasi I didn't feel broken, meron ako talaga na goal and dream to keep it complete, pero kasi hindi mo pwedeng pangahawakan yung kung unti-unti ka nang nabro-broken, lalo na you have to let go of that dream. Somehow, if you feel that it's really breaking you on the inside or it's breaking a part of you. So, yun ang pahayag ni Elise Johnson na dating asawa ni McCoy De Leon. Naghiwalay pala sila. Akala ko nagkabalikan sila after nung mga nangyari, di ba? Yung video ni McCoy De Leon. Kale Kotamora. Di ko alam kung ano dahilan ng hiwalayan nyo, pero madami ako nabasa na ikaw lang din daw ang may kasalanan. Sayang kayo, ang tagal nyo na kung kailan nagkaanak na kayo, tsaka pa kayo naghiwalay. Ako naman si Elise Johnson, no? Hindi ko naman talaga matanggap yung ginawa ni McCoy. Diba? Hindi ko madala ng sorry. Asawa mo ako, tapos gumawa ka ng karumal-dumal. Hello? Pwede ba yun? Tama ka, Elise Johnson. Sabi naman ni Limsi Chongko, Arti Manlanding, Artimon malandi ka daw ng bisis ka na nanganak. Ay, iba man to. Very wrong. Diba? So, dito na tayo sa Super Chika number. Iba man ang comment nun. Instead na payuhan niya yon si Johnson, Elise Johnson. Diba? Nagagalit pa ta. Malandi daw. Dahil ilang bisis na daw nanganak. Bakit? Ano bang ginawa niya? Ni McCoy De Leon. Diba? Pa yan. So, dito na tayo sa Super Chika number 8. Self-care, sabi ni Ina Rimondo. Encourage moms to make time for themselves, reminding them that self-care, self-love, and prioritizing their mental and emotional health are just as important as caring for their families. So, pinayuhan ni Ina Rimondo ang kanyang mami na mag-self-care muna, mag-relax, mag-prioritize daw ng mental health para sa ganoon maganda ang pangangatawan at pag-iisip. So, sabi nga ito, my goal is to inspire women, especially mommies. Gusto ko talaga na ma-realize nila that self-care and self-love is very important after having kids. Don't let yourself go. You should take care of yourself. Prioritize yourself, prioritize your mental and emotional health. That's why in my profile it says balance is key. That's really the life you need to live. There's a time to be there's a time to be healthy, and there's a time to enjoy the food that you eat. There's a time to be sober, but there are times that you can have a few drinks and have fun. So, sabi self-care ang mga mommies dito sa Pilipinas at sa mundo mo para ma-prioritize lang yung health at mental health. Okay, sabi yan ni Ina Rimondo. Okay, dito naman tayo sa Super Chika number 9. Daryl Yap may pabuya sa mga OFW sa Canada. Hinahanap ni Daryl Yap yan ngayon. Daryl Yap, bibigyan ng pabuya ang OFW na pinagmumura sa US, Yusik Claire Castro. Na-anunsyo ni si Daryl Yap na magbibigay siya ng pabuya sa Overseas Filipino Worker or OFW na nag-viral matapos murahin si Palace Press Officer
Risk Officer at PCO Undersecretary Attorney Claire Castro sa Vancouver, Canada. So, pinabaluanan ni Daryl Yap na hinahanap niya itong OFW na Overseas Filipino Worker or OFW. Kung saan ka man ngayon, i-keep in touch mo si Daryl Yap dahil mayroon siyang ibibigay sa iyo. Sa kanyang social media post, sinabi ni Yap na hinahanap niya ang pagkakakinlanlan ng naturang OFW na may nakahanda umano siyang pabuya o sorpresa. Ano kaya yon? Kung mayroon pong nakakilala doon sa taong nagsisigaw at pinagmumura si Claire Castro sa Canada, pakisabi po, hinahanap ko siya, didisiplinahin ko ang GCash niya, ani ni Yap. Matanda ang nag-viral ang insidente kung saan nilapitan at sinigawan si Castro habang gumagawa ito ng content kaugnay ng pagbibisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Bongbong Marcos Jr. sa Canada. Kung mayroon po nagkakakilala doon sa taong nagsisigaw at pinagmumura si Claire Castro sa Canada, pakisabi po, hinahanap ko siya, isisiplanahin ko ang kanyang GCash. So walang sinabing masama si Daryl Yap. Ang sabi dito ni Rosalind Habana, mas malutong pa sa chicharon yung mura kay Ate Claire. Sabi naman kay Richard Dollar, spin trip to Canada na pagtripan sa Canada. Sabi B-Bang, ito yung nagmumurang masarap sa tainga. Sabi naman ni Jeff D. Jesus Rires, sulit yung galit ng tao. Okay, sabi naman ni Biram Icard Franco, yes, idol ko, lakas ng loob niya. Ramdam ang galit sa ginagawa ng mga nakapwesto. Nakatikim si Claire. Sabi namin, Robert De La Cruz, ano pag nakilala ka, kasuhan agad yan, kayo magaling. Ano pag nakikilala ka, kasuhan ka agad yan, kayo magaling. Ganon, bawal naman. Okay? So yun lang, binilabas lang ang galit ng OFW dahil sa ginagawa ng administrasyon ngayon. Okay? So nakakasakit talaga, nakakainit ng ulo. Sa totoo lang. Lahat ng managot sa dapat managot, sa mga flood control, sa mga anomalias, kung ano mga pira ng Pilipinas, pinagkukuha nila, walang nanagot. Kung saan yung pinoprotektahan ang konstitusyon at paglaban ang mamayan ng Pilipino para mailabas ang katotohanan, ay pinaghuhuli. Diyos ko, hindi tanga ang mga Pilipino, Diyos míos. Okay? Glider Mercado, kinulam ulit, nakakaloka, nakakatakot. Kinulam daw ito si Glider Mercado. Ilang bisis na daw itong nagkasakit at nasa hospital. Nung nasa hospital daw si Glider Mercado, talagang hindi nadadala sa doktor ang kanyang sakit. Nung pina-abularyo daw niya, tawag dito, nawala ang kanyang sakit. Yun pala, kinulam siya. Ngayon, pangalawang kulam na naman ang nangyari kay Glider Mercado, hindi kagad siya napagamot sa abularyo dahil wala dito yung abularyo. Hindi daw nila alam kung saan. Pero nagpunta naman daw sila sa ibang abularyo at nagamot naman daw ito. Parang si Chris Aquino, no, sa China na pagaling ang sakit ni Chris Aquino. Parang kinulam din eh. Di ba? So, galing kay Clarissa 0903, anxiety yan, ano ka ba? Part of growing old and hormonal changes. Sabi naman ni Darling 13, don't believe in kulang, tiwala lang sa Panginoon. Sabi naman ni Lisa Kika, anxiety po yun, naranasan ko yan. Anxiety man o hindi, basta nagpa-abularyo si Glider Mercado. Sabi pa naman ni Being young, that is the sign of early menopausal hormonal changes in our body as we are not getting any younger. Anxiety, mood swing, skin allergy, yung makita ang skin, hot flashes, palpitation, dizziness, nervousness. Just observe yourself. Stay calm, deep breath, go for walking or basic exercise. Do something that will distract your mind. Like gardening, you will pass the stage and you will be
Okay. So, ang payo yan galing kay Bin Yap. Marami palang paraan talaga. Pag mga may edad ka na, may mga changes pala. Okay? Nakakakuha tayo ng mga lesson. Galing kay Glider Mercado. Muling nabanggit ang pangalan ni Kim Cho sa harap ni Raisa May Dizon sa live television, isang simpleng komedya o pero kapansin-pansing reaksyon lang ang binigay niya. Sabi pa ni Joey De Leon, kailan kayo mag-uusap ni Kim Jo? May nakakaibang reaksyon si Raisa May Dizon nang tanungin tungkol kay Kim Cho. So muling nabanggit ang pangalan ni Kim Cho sa harap ni Raisa May dahil kay Joey De Leon. Sabi naman dito, hindi ko mabasa kasi Arabic. Alam ba nila kung gaano ka-close sina Kim at pamilya ni Chris Aquino? Kilala si Bimbi kung ano ang tunay na pagkatao ni Kim at super close sila. Kaya unbothered sila sa intriga about Kim and Raisa. Okay? Okay, mag-shoutout muna tayo. Shoutout sa aking madihon na si Fatima Palangka is watching. And lalong-lalo na ang aking sister rate na si Jeren Escobar. Is nagkita kami kahapon na nag-practice kami ng sayaw. Hindi lang isa, dalawang sayaw. Ganun kami grabe magsayaw. Dancer na kami ngayon. Hello, Mami D. I shout out kay Kyle. Hello, Kyle. Thank you for coming kahapon. Talagang busog tayo sa turon. Ang daming turon kahapon. Ang daming merienda talaga. So, sabi ni Terence Escobar, Mama BC Fellowship. Okay. So, dyan lang kayo. Stay where are you now, Sister Rate. Okay. Wala kayong gagawin kundi manood, tapos mag-like and follow. Thank you for watching. Ang sabi naman ni Jake Alejandro Mercado, parang bagay sila magsama ng isang movie, Kim Cho at Raisa May Dizon. Sabi naman ni Rudy Lin, ganda talaga ni Kim kahit noong hindi pa artista. Okay? So dito na tayo sa Super Chika number 11. Muling nabanggit ang pangalan. Ano nga ba ang laman ng bagong post ni John Lloyd Cruz? Okay? Sa photo post. John Lloyd Cruz nag-post ng larawan ni Isabel Santos. Ibinahagi ito ilang linggo matapos ang IG deactivation ni Isabel. Baka hiwalay na itong dalawa dahil hindi na nag-activate yung IG deactivation sa IG ni Isabel. Sabi nga dito, the actor uploaded a candid photo of Isabel on his Dump Site Gallery account on July 3 without any caption. Isabel Instagram deactivation had led to speculation that the couple had ended their relationship, although neither of them publicly addressed the rumors. John Lloyd latest post has since convinced many fans that the couple is still going strong. John Lloyd Cruz has sparkled fresh buzz online after posting a new photo of his girlfriend Isabel Santos nearly 3 weeks after the activated her Instagram account, a move that previously fueled speculation about the status of their relationship. On July 3, John Lloyd uploaded a photo of Isabel on his Instagram account as tagged at Dumpsite Gallery. He did not include a caption with a post letting the image speak herself. Kung ano mang nangyari sa inyong relasyon, John Lloyd at Isabel Santos, kayo na ang bahala. Kami din ang mag-chismis. Shout out sa aking madiho na si Shirley Gamba. Good afternoon, Mami D, ang babaeng hindi nagsasawa kakasamba at ang ganda na ng katawan niya yung para na si Isabel Granada. Sana wag mong isipin ang pagkawala ni Isabel Granada sa sobrang ganda ng katawan niya na iba ang kanyang pag-iisip. Hindi lang biro lang, okay? Ayan ang aking si Gamba, ang ganda na ng katawan dahil sa kanyang
napaka-professional pagdating sa workup. After Zumba, may workup pa siya sa bahay. Okay? So tuloy na tayo dito sa ating Showbiz Chika dahil kay John Lloyd Cruz and Isabel Santos. The simple upload immediately caught the attentions of fans and it marked John Lloyd's latest social media post featuring Isabel following her Instagram deactivation in mid-June. So kung ano man nangyari sa inyong relasyon, kayo na ang bahala, ipaalam nyo lang sa amin kung walay na kayo. Kung hindi man, dahil i-chismis ko kayo. Okay? Dito na tayo sa Super Chika number 12. Congratulations, Jericho Rosales. Janelle, thank you for holding my hand. Sabi ni Jericho Rosales, no, nagsalita siya, hawak na niya yung awards niya. Just in, Jericho Rosales wins Best Actor for Quezon at the 9 Entertainment Editions Choice or Editor Choice Award for the Aegis. Congratulations, Jericho Rosales. Sabi niya, kaya sa kanyang kasintahan na si Janine Gutierrez na thank you for holding my hand. So, ang sweet nila, no, hanggang ngayon sila pa rin at mahal din siya ni Janine Gutierrez. Hindi ko alam po ilang taon na si Jericho. Para maedad na ito si Jericho. No, sana mag-asawa na sila ni Janine para magkabuo na sila ng anak. Kasi ang ganda ni Janine, in fairness, at si Jericho rin, gwapong-gwapo. Crush ko yan nung nanalo siya ng Idol Philippines sa 8 Bolaga. Okay? So sabi dito, congratulations Eiko, sabi ni Captain. Ang sabi naman, Lynn Sandy, God bless you Eiko, keep serving the Lord. Deserved Best Actor, sabi ni Darlene Mercado. Sabi naman ni Simer Beats, congratulations Jericho, love to watch your teleserye. Magpahanggang wakas, all of them timeless, even pangako sa'yo. Lahat ng galing mo, aktor, anak, God bless you, and Janine. Okay? Congratulations. Yes. Galing kay Corazon Gamiano Natulo. Okay? So, dito na tayo sa Super Chika number 13. Number 14, congratulations. Hindi. I-chika ko to si BGYO or GL. Unbothered daw siya sa mga nagsasabing bading siya. Na mukha siyang bading. In-interview siya ni Boy Abunda, sabi ni Boy Abunda, lahat ay nakchichismis na mga bakla pinagdaanan nyo. Ba yun, paano nyo inahandle yon? Ang tanong ni Boy Abunda, lahat ay nachichismis na mga bakla pinagdaanan nyo ba yon? Paano nyo i-handle yon? Sabi naman ni GL, sa akin marami pong nagsasabi na ano raw po ako. Sabi man ni Boy Abunda, gay, but there's nothing wrong with being gay, okay? Sabi naman ni GL, mukha raw akong bakla, ganyan ako, natutuwa rin ako. Kasi syempre, marami po akong friends na gay. Like volleyball player po ako. So, ang dami kong kasamahang gays. Okay? May mga na-in-love din sa iyo. Sabi naman ni GL, maraming nagkaka-crush sa akin. Sabi ni Boy Abunda, may mga nanliligaw sa iyo. Sabi niya, madami pero like yung sinasabi nila na crush nila ako. So nakakatuwa siya kasi alam nyo yun na appreciate din ako. Sabi ni GL. Sabi ni Boy Abunda, at saka kapag nasabihan ka ng isang gay na gwapo ka. Gwapo naman talaga si JL. Sabi naman ni Dumabok Tonix Batirsal, ang importante matigas. Ang sabi naman ni Gerald Oy, singer naman trabaho niya, it's none of our business if he is or isn't. Si Gerald Oy. Sabi naman ni Barbie Ordonio, Simon, gwapo naman kasi si Jello. Actually, lahat sila sa Baguio, lahat gwapo, walang tapon. Sabi naman ni Jolina Tolio, no problem, unbothered din naman si Tayong at Jonggok, pero love namin. Okay. Sabi naman ni El
selos, si JL ang one example sa kasabihan na mas gwapo pa ang mga bakla kaysa sa mga lalaki. Pero di ko sinasabing bakla ka talaga si JL. Sabi man ni no Saji is Epsat, my bias is ego talaga. Very baby and peace card. Okay, yan po ang Showbiz Chika. Ang headlines, istoryahanay headlines ngayong araw na to. So maraming salamat po sa inyong panonood. Ang Showbiz Chika Istoryahanay with Mami D every Wednesday and Saturday 4 to 5 p.m. So maraming salamat sa aking viewers dyan sa Palawan. Thank you so much sa Pagadian City, sa aking mga relatives. Thank you so much Cotabato City, sa aking mga kapatid, and Davao City. Maraming salamat po. Bago ako magtapos, maraming salamat sa binigay na opportunity para sa akin. Maraming salamat sa aming General Manager na si Alejandro B. Atienza ng Alejandro Broadcasting Network, ng CEO ng Madalaga Home Depot na si Madam Maricel Lator, at ang aming mga sponsor na nakikita nyo sa screen, at aming on-board technician na napakagwapo, si Love Jonathan. Okay? So, ang Alejandro Broadcasting Network makikita at matatagpuan sa Washington Drive, Legazpi City, Barangay 8. Okay? So, bago ako magtapos, expectations. Do not allow your mind to control you. Magdasal ka, hawakan niyo po ang aking pag-iisip at iwasan niyo po ang negatibo. Let's pray to God. Expectations is the mother of all disappointments. Problems, may kasamang sakit, wake up call to you para lumigaya ka. Kayong kinalalagyan at pahirap na kalagayan. Akala mo, comfortable can become to be prison. Healing begin when comfort is challenged. Excuses will not bring you to the top. Effort does, free does, discipline does. Bumangon ka, lumaya ka, believe in God na nakapagpalaya ng ating panampalataya. Education, your degree is just a price of paper. Your real education is in your behavior. So, magdasal bago matulog. Bye-bye.